Luzon, Visayas at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po programang Apostolic Back ni Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang lingkod na si Padre Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, ay batiin po natin ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga at magbaging sa manguna po ng ating Pastor Jeff Aspi at sa kanyang may bahay. At gayon din ay binabati rin natin ang ating Pastor Renald Dizon at sa kanyang may bahay. Binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Cavite, binabati Joel Aspi at sa kanyang pamilya dyan sa Cavite. At gayon din ay binabati rin natin ang ating lahat na viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back ni Bible. At hindi nga binabati ko rin ang aking kapatid dyan sa Bulacan, Sister Arlene Guevara, Sister Ariela Guevara dyan sa Dubai, Brother Aaron Guevara at ang family Ayam dyan sa Venezuela. Palain po kayo lahat, mga kaibigan ng ating Panginoon at ating mga kapatiran sa Bulacan, sila Brother Raymond Resurrection at sa lahat, kaya Sister Jenny Fuertes, kaya Brother Mercado dyan sa Bulacan, binabati natin siya ng isang magandang gabi. At kaya na Sister Mingito dyan, kaya na Sister Michelle Mingito dito sa Magbagin ay pinabati po natin sila ng isang magandang gabi. At ang family Durumal, family Bayon, family Juan ay binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Kaibigan sa ating mga kaibigan dyan na United Pentecostal Church, ADD, MCAI, at sa mga Iglesia ni Cristo na ating mga viewers na patuloy po, sumusubaybay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At bago tayo mag-umpisa, ipakita po natin ang ating mga kasama dito po sa church. Okay, ito po sila mga kapatid. Yan, sila Brother Willie, Pastor Reynald, kaway kayo dyan. Hello. Sabi mga kapatid. Pastor Edwin Durumal. Kasama natin si Pastor Edwin Durumal. Yan po. Ating Pastor Reynald. At gayon din kay Sister Michelle Ayag at sa kanyang anak na si Bibi. Sa lahat po ng ating mga viewers dyan, patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So nakaraan mga kaibigan sa ating mga kapatid ay tinalakay po natin ang tungkol po sa araw ng Sabat. Kami po ba ay naniniwala sa pangingilin ng araw ng Sabat dahil marami po nakahawak sa araw ng Sabat mula pa sa panahon natin, hanggang sa panahon natin. At diyan na po ay kasama natin ang mga 70 Adventists na isa sa mga umawak sa araw ng Sabat. Ngunit sa ganang amin mga kaibigan sa ating mga kapatid, kami po ay sumasamba araw ng Linggo. So hindi naman po siguro masama na kami po ay sasamba sa araw ng Linggo sapagkat ang ating pagsamba ay ito po ay ang pagharap sa Panginoon na walang dungis at walang kulubot at walang kapintasan mga kaibigan. Sa ating mga kapatid. At yung ating value, hindi araw ang may value, kundi yung ating pagsamba sa araw na yon, mga kaibigan. Yun po ang ating value sa ating pagsamba sa Diyos. So ngayon po mga kaibigan, ay nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers. Yun din sa ating mga patuloy na sumusubaybay dito sa Apostolic Back to the Bible. At maganda po ang ating talakayan mga kaibigan at mga kapatid. In-announce ko ng nakaraang linggo na ang ating pong tatalakayin ngayong linggo ay maari ba ang babae o isang babae sa iglesia na siya po ay maging pastor o kaya maari ba ang babae na mamuno sa loob ng iglesia o kaya siya ay maging pastor na tinatawag nilang pastora, no? Ngayon po mga kaibigan, yan po ang ating topic kasi marami po ngayong iglesia sa panahon natin ngayon na pinapayagan nila na ang mga babae ay maging pastor o kaya ang mga babae ay mamuno sa loob ng iglesia, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ayun po mga kaibigan, pinapahintulutan ba ng Biblia na ang mga babae sila ay maging pastora o kaya ang babae ay siya ay mamuno sa iglesia. So
So marami po ngayon mga kaibigan na mga iglesia na nagsasabi na maaari maging pastora o maging pastor ang babae o mamuno ang babae sa loob ng iglesia. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon po ay umpisaan po natin sa aklat po ng Genesis. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol po sa panahon ng creation? Tingnan po natin. Sa Genesis chapter 1 verse 26, ito po ang pahayag ng Biblia. Tingnan po natin mga kaibigan. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sabi rito mga kaibigan, siya ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Nilalang po ng Diyos mga kaibigan ang tao, lalaki at babae. Ano po ang isa pong pahayag sa 28? Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Maliwanag na ang pahayag na magkaroon kayo. Yung po ay ina-address po sa babae at lalaki. Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Maliwanag mga kaibigan at mga kapatid na ang babae at ang lalaki nang ito po ay nilang ng Diyos, meron po silang kapangyarihan doon sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. So makatuwid mga kaibigan at sa ating mga kapatid, pagdating po sa otoridad o authority ng panahon po ng creation, kasama ng lalaki ang babae na mamamahala doon sa mga hayop sa dagat, mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na umuusad sa ibabaw ng lupa. Hindi lamang ang babae o lalaki ang binigyan ng otoridad, kundi kasama ng lalaki ang babae na meron po silang otoridad na sila ay nilang ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sa pamamahala sa otoridad, pantay po ang babae ng panahon po ng creation, mga kaibigan. Sila po ay mamamahala sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Ito po ang nangyari mga kaibigan sa panahon po natin. Pinayagan po ng mga pastor na ito, ng mga mangangaral, na ang babae ay maari na rin maging pastora o kaya mamuno sa loob ng iglesia, mga kaibigan. Ang warning ni Apostol Pablo sa Galatia 1 at ang bersikulo po ay 7 hanggang 9. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Na ito'y hindi ibang ibanghelyo, kundi may ilan sa inyo'y nagsisiligali na nag-iibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa inyong tinanggap na ay matakwil. So, sa aral po ng ibanghelyo, wala pong iniuutos ang Biblia na ang babae po ay maging pastor o kaya pastora o kaya ang babae ay mamuno sa iglesia. Ngayon, nabasa po natin sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, na merong kapamalaan yung babae at lalaki. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang kapamalaan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
mapapansin natin mga kaibigan, yung kapamahalaan na ibinigay sa lalaki, yun din po ang kapamahalaang ibinigay sa babae. Ngayon po mga kaibigan at sa ating mga kapatid, meron pong nangyari mga kaibigan dito po sa Genesis na iniutos ng Diyos sa lalaki na huwag kayong kakain ng punong kahoy sa halamanan, na itong punong kahoy na ito mga kaibigan, ito po ay yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain at sa araw na kayo'y kumain ay walang pagsalang kayo ay mamamatay. So, ito po ay ipinahayag ng Diyos kay Adan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngunit, ang babae, mga kaibigan, siya po ay nadaya ng serpiente o ahas, mga kaibigan, sa 3:1 ng Genesis. Tignan po natin, mga kaibigan, bago po tayo tumungo doon sa ating main topic. Pakinggan niyo po. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alimang hayop sa parang nanilikan ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapos sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayo kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos, na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, na nakalulugod sa mga mata, at ang kahoy na mananasa upang mapapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at ito'y kumain. So mga tuwid, mga kaibigan, kasama pala ni Eva si Adan. No? Yung kanyang pinitas, yung punong kahoy ng bunga na yun, mga kaibigan, na nagpapapantas sa isang tao, kinain ito ng babae, pati yung kanyang asawa ay kanyang ibinigay. Samantalang, alam naman ni Adan na ito ay ipinagbabawal ng Diyos. Pero, mga kaibigan at mga kapatid, ito si Eva, hindi po siya nagpasaob kay Adan. Po ang problema. At ito naman si Adan, mga kaibigan, hindi niya nabantayan si Eva, mga kaibigan. So, ano ang nangyari, mga kaibigan? Dahil si Eva po ay hindi niya sinunod ang tinig ng kanyang asawa na ipinagbawal ng Diyos kay Adan, at sinunod niya ang tinig ng serpiente, at pati itong bunga ng punong kahoy na ito na pagkakilala na mabutit pa sa mga kaibigan, ay inabutan ni Eva si Adan. At si Adan ay kumain. Parang lumalabas, mga kaibigan, parang sumang-ayon pala si Adan doon sa ginawa ni Eva na pagkakasala. Pero nang dumating ang Diyos, mga kaibigan, ano po ang nangyari nang kumain si Eva at si Adan ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos na ito'y pagkakilala ng mabuti at masama? Ano po ang nangyari, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan niyo po sa versikulo 7. At nadila kapwa ang kanilang mga mata, yung babae at lalaki, at kanilang nakikilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. So, nagagawa ito, mga kaibigan, inabutan ni Eva si Adan na yung punong kahoy na ipinagbabawal na kainin ng Diyos. Nalaman nila, nadilat sila, mga kaibigan, nadilat ang kanilang mga mata, nalaman nila na sila'y mga hubad. At ang Diyos ay lumalakad sa kulimlim ng araw. Anong nangyari, mga kaibigan? At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki. At sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Hawapasin natin, ang unang hinanap ng Diyos, yung lalaki.
No, mga kaibigan. Sabi ng Diyos, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Anong sabi ng Diyos? At sinabi niya, sino nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Nakakain ka baga ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa inyo na huwag mong kanin? Tuloy po natin. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin, kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. So, nagkaroon na po mga kaibigan ng sisihan, no? Sabi ng Panginoon, paano mo nalaman na ikaw ay hubad? Ikaw ba ay nakakain ng bungang punong kahoy na sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong kainin? Ang sabi ng lalaki, mga kaibigan, yung babaeng ibinigay mo sa akin na siyang aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin at ako'y kumain. So, ang nagbigay pala, si Eva. No, alam naman ni Adan na ipinagkabawal yun ng Diyos. Bakit niya pa rin kinain? Yun po ang nagiging problema, mga kaibigan. Kasi yung kanyang asawa, hindi rin naman sumunod kay Adan, mga kaibigan. Ngayon, anong nangyari? At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae. So ito naman, ang kinakausap naman ng Diyos, yung babae. Walang iba kundi si Eva. Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So ang sinisi naman ng babae, yung serpiente o yung ahas. Ano naman nangyari, mga kaibigan, sa 13, at sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas. So, yung una, kausap ng Diyos si Adan, at pangalawa si Eva, nangatwiran si Eva, ibinalin ng Diyos yung kanyang pagtatanong doon sa ahas, mga kaibigan. Ang sabi, at sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganip na sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sinabi niya sa babae, sabi nga mga kaibigan, no? Sabi rito sa 15, at papag-alitin ko ikaw, sabi niya po sa ahas, at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito na po sa 16. Tingnan po natin. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papainuhod ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. Ito pala ang naging dahilan, mga kaibigan, dahil sa paglabag ng babae sa kautusan ng Diyos, mga kaibigan. Ang babae po ay papahinuhod sa kanyang asawa at siya ay papanginoon sa kanyang asawa, mga kaibigan at mga kapatid. So, yung nangyaring ito, mga kaibigan, ng una, nang si Eva at Adan ay nilang ng Diyos sa otoridad at kapangyarihan, pantay po sila, mga kaibigan at mga kapatid. Sila po ay binigyan ng kapamalaan sa bawat hayop, sa bawat isda, sa bawat ibon sa ibabawid. Ngunit nang ang babae po ay nahulog sa pagsalangsang, mga kaibigan, sa pagkakasala, sabi sa babae, ay ganito, mga kaibigan, sa 16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan. Kaya pala ang mga babae, nahirapan po silang mga anak. Dahil dito. Tuloy natin. At sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. So bumaba po, mga kaibigan, ang kalagayan ng babae. Sa kapangyarihan, mga kaibigan, sa pamumuno, bumaba po si Eva. Ito po ay nag-umpisa kay Adan at Eva. Ngayon po, mga kaibigan, bakit ako nag-umpisa doon kay Adan at Eva? Bakit po ba, mga kaibigan? Dahil meron ding pahayag ang ating Apostol Pablo tungkol po rito kay Adan at Eva.
Pakinggan niyo po sa aklat ng unang Timoteo, sa 2, tignan po natin mga kaibigan. Sa 2 at ang bersikulo po ay 11. Sabi rito, ang babae ay mangaral na tumahimik, na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang saka si Eva. At si Eva at si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ito pala ang dahilan. Yung babae pala, kaya kailangan niyang magpasakop sa kanyang asawa, sapagkat ang babae, ito po ay mga kaibigan, siya po ay nadaya. Nahulog po ang babae sa pagsalangsang. Kaya sabi rito, hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Kundi tignan po natin mga kaibigan, dito po sa pagkakasala ni Eva at Adan mga kaibigan, ang babae ay, siya po ay papanginoon sa kanyang asawa. Kaya nga ang tawag ni Sarah kay Abraham ay Panginoon. Pakinggan po natin sa unang Pedro sa 3 at ang bersikulo po ay 5 hanggang 6. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsisiasa sa Diyos, na pasakop sa kani-kanyang asawa, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayong ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti, at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Tinawag po ni Sarah na Panginoon si Abraham. Ito po mga kaibigan, bilang respeto sa kanyang asawa, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, kung titignan po natin mga kaibigan, dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, let the human learn in silence with all subjection. No? Kailangan ng babae mga kaibigan, yung salita po kasing learn, no? Yung mag-aral. Ito po ay, sa ibang translation po ay, dapat ang babae ay mag-aral na tumahimik. O kaya, kailangan ang babae po ay umunawa. Sa ibang translation, sa lahat ng bagay. Kailangan po ang babae po ay nagpapasakop po sa kanyang asawa. Ito pa lang mga kaibigan, ang tinutukoy ko pa lang po mga kaibigan, ito pa lang po ay sa tahanan. Mamaya, papasok po tayo sa iglesia. Ngayon po mga kaibigan, sa tahanan po mga kaibigan, ang namumuno po ay walang iba kundi po ang lalaki. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sabi rito mga kaibigan, dito po sa 1 Timothy, but I suffer o permitted not the human to teach. Ibig sabihin mga kaibigan, yung teach, yung babae, ibig sabihin po rito ay magturo. Hindi niya pinahitunutan na ang babae ay magturo. Nor usurp authority over the man. Kasi yung salita kasi mga kaibigan, yung usurp authority, ito po ay pag-aagaw na higit ng karapatan sa lalaki. Mga kaibigan, pagka ang babae po ay gumawa siya ng higit na may higit na otoridad sa lalaki, hindi niya po pwede agawin yung otoridad ng isang lalaki. Mga kaibigan, ito po mga kaibigan, sa pag-aasawa pa lang ito, na ang babae hindi niya pwedeng kunin yung otoridad ng lalaki sa tahanan. Hindi niya pwede angkinin, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit hindi niya pwede angkinin? Sapagkat si Adan ang unang nilalang saka si Eva. At ang babae po ay siya po ay nagkasala, nahulog sa pagsalangsa, mga kaibigan. Kaya nga, ito po ay nawala po rito, bumaba ang authority ng babae, mga kaibigan at mga dahil lang po doon sa pagkasalangsa. Pero nang sila po ay nilalang ng Diyos, pantay po ang kanilang otoridad. Kayo ay bibigyan ko ng kapamalaan, sabi doon, kayo ay magkakaroon ng kapamalaan sa mga ibon sa himbabawin,
So, ang kausap po rito ng Diyos sa Genesis 1:28 ay yung babae at lalaki. Na nagkasala po ang babae, siya po ay papanginoon sa kanyang asawa at siya ay papahinuhod sa kanyang asawa. Kaya ang babae, ang aral po sa babae ng Bible, ang babae ay kailangan po siyang magpasakop. Magpasakop siya sa kanyang asawa doon sa bahay. Hindi niya pwede angkinin o nakawin ang otoridad ng isang lalaki, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya napakahalaga na ang babae ay nagpapasakop po ito sa lalaki. Ngayon po mga kaibigan, bakit sabi dito sa unang Korinto 14:34 ay ganito? Kasi ito po ay pinamamalian ng ibang mga ngaral na ibig sabihin ba, ang babae, wala nang kwenta sa iglesia kasi hindi sila pwede pagsalitain. Masyado yung dinadaw ang mga babae. Hindi po yun mga kaibigan. Sa 14:34 ng unang Korinto, sabi rito, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sabi ni Pablo, mga kaibigan, let your women keep silence in the churches. Pag sinabing mga iglesia, plural. No, marami, no? Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Hindi lang po isang iglesia ang kausap dito ni Pablo. Magsitahimik sa mga iglesia. Tuloy. Sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. So maliwanag, at kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, ay magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Ano po ba ang punto nito, mga kaibigan at mga kapatid? Bakit pinapatahimik ni Pablo ang mga babae sa loob ng iglesia? Ito po mga kaibigan ay meron po itong kinalaman may kinalaman mga kaibigan sa speaking of tongues, no? Sa pagsasalita ng iba't ibang wika, mga kaibigan at mga kapatid. So sabi dito sa 27, kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at siya ay magpaliwanag. Tatapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya ay magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Meron po rito mga kaibigan, nag-i-speaking of tongues, ang mga babae, nakikita nila mga kaibigan sa loob ng iglesia, meron po nag-i-speaking of tongues. Kung walang pagpapaliwanag, sabi ni Pablo, tumahimik. Ang mga babae, mga kaibigan, gusto nila malaman kung ano yung mga bagay na ito. Kaya nga sabi ni Pablo, mga kaibigan, sa 34, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sa 35, at kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Merong gustong itanong ang babae kung ano yung mga nagaganap doon sa loob ng iglesia. Kasi merong speaking of tongues, pagsasalita ng mga wika. Sabi ni Pablo, kung walang magpapaliwanag, ay kailangan tumahimik. Ang mga babae, mga kaibigan, gusto nila magtanong sa kanilang asawa doon sa loob ng iglesia. Gusto nila magsalita. Gusto nila tanungin yung kanilang asawa kung ano ba yung mga bagay na ito na kanilang sinasaksiyan. Pero sabi ni Pablo, hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magsalita. Kaya kung meron mang tanong ang babae sa kanyang asawa tungkol doon sa nakikita niya sa iglesia, itanong niya doon sa kanyang bahay. Sa kanilang bahay, doon niya tanungin. Mga kaibigan at mga kapatid, doon niya tanungin yung kanyang asawa. Mga kaibigan, kasi nga, sabi ni Pablo, kung pumasok sa inyo ang hindi sumasampalataya, pakinggan natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ay ganito, dito po sa unang Korinto, sa 14, ito'y sabi sa 23, sabi rito. Sa 22 muna mga kaibigan. Kaya nga, ang mga wika ay pinakatanda. Di sa mga nagsisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisampalataya.
kundi sa mga nagsisampalataya. 23. Kung ang buong iglesia ay magkatipon sa isang dako, at lahat ay magsalita ng mga wika, at magsipasok ang mga hindi marurunong, at hindi mga nagsisampalataya, hindi baga nila sasabihin, kayo'y mga ulol? Datapwat kung ang lahat ay nagsisipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat at magsisiyasat siya sa lahat. So, meron pala mga kaibigan, ito po ay tumutukoy doon mga kaibigan sa iba't ibang wika. Pagka pumasok yung hindi sumasampalataya, nakita niya nagsasalita ng iba't ibang wika yung mga tao, sasabihin niya, ito may mga sira sa ulo ito. Bakit? Hindi nga siya sumasampalataya Ngayon yung mga bagay na ito po ay nasaksihan ng mga babae sa loob ng iglesia. Gusto nilang malaman yung tungkol sa nangyayari sa loob ng iglesia na may mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya nga sabi ni Pablo, kung walang tagapagpaliwanag, maiging tumahimik. Kaya kung ang babae, meron siyang katanungan sa loob ng iglesia, ay bawa yung asawa mo, parehas kayo naglilingkod sa Panginoon. Tanong ka na tanong sa loob ng iglesia, ano bang ginagawa ninyo? Bakit may iba't ibang wika diyan? Ano ba yung iba't ibang wika na yan? Pwede ba maitanong sa'yo? So sabi ni Pablo, pag uwi ninyo sa bahay, doon mo tanungin ang iyong asawa. Bakit? Mahalay sa isang babae ang magsalita sa loob ng iglesia. Ito po mga kaibigan, ito po ay isang pangyayari na meron pong iba't ibang wika. Magsasalita ng iba't ibang wika sa loob ng iglesia. At yung babae, mga kaibigan, hindi niya ito maunawaan. Bakit ito nangyayari? Kaya ibig niyang tanungin ang kanyang asawa sa loob ng iglesia. Pero sabi ni Pablo, hindi ko pinapahintulot, kundi ang babae ay tumahimik. At kung ibig niyang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Ang nakakaalam kasi sa loob ng iglesia kung ano ang nangyayari doon, yung kanyang asawa na lalaki. Kaya kung meron bang tanong ang babae, pag uwi nila sa bahay, doon niya tanongin ang kanyang asawa. Yun po ay katunayan na ang babae po ay nagpapasakop sa kanyang asawa, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, kung gagawin mo mga ngaral yung babae, sabi ni Pablo, sabi diyan, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Hindi lang po ito isang iglesia, mga iglesia. So sa pagkakatipon natin sa loob ng iglesia, mga kaibigan, sabi doon sa 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng iglesia ng mga banal. So habang nagkakatipon tayo sa loob ng iglesia, kailangan maiwasan natin, mga kaibigan, kung meron man tayong mga tanong tungkol sa loob ng iglesia sa isang babae, kailangan niya itanong niya sa kanyang asawa doon sa bahay. Yun po ang ibig sabihin ng contextual na talatang ito, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya mapapansin natin, dito po mga kaibigan sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34-35, sabi rito, let your women keep and silent. Pag sinabi palang keep, ang ibig sabihin nito sa Grego, kailangan ang babae ay marunong po siyang magtago ng sikreto. No? Kung ano ang nakita niya sa loob ng iglesia. I-secret, sabi rito mga kapatid, keep secret. Ito pala yung kahulugan ng keep, no? Keep sa Greek ay, ang babae ay nagtatago po siya ng sikreto. Bakit? Keep and silent in the churches, for it's not permitted unto them to speak. Ito palang speak na ito sa Greek, sabi rito ay ito ay pagsasalita o kaya yung pagtuturo sa kanyang asawa, mga kaibigan. But they are commanded to be under obedience. So kailangan, mga kaibigan, ang babae pala, kung meron siyang question, makita siya sa loob ng iglesia, marunong siya magtago ng sikreto. No? At yung kanyang sikreto na yon, sabi ni Pablo, pag uwi nila sa bahay, doon niya itanong. Hindi pwede na merong gawain ang babae, dinadaldal niya yung kanyang asawa.
O kaya kinukwentuhan niya yung kanyang asawa sa oras ng gawain. Mga kaibigan, ito ang ibig sabihin ni Pablo, na habang meron nagtuturo doon sa harapan, o meron mga bagay na nangyayari sa iglesia, hindi pwede na ang babae kwentuhan niya rin at turuan niya ang kanyang asawa. Bakit ganito ang ginagawa ninyo sa loob ng iglesia? No, mga kaibigan, bakit ganyan ang inyong pamamaraan sa loob ng iglesia? Kasi habang may gawain, ang babae naman na ikipagkwentuhan sa kanyang asawa, sabi ni Pablo sa 34, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Magulo kasi yun, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung meron mang question ang babae sa kanyang asawa doon sa nangyayari sa iglesia, maari ito, mga kaibigan, itanong niya sa kanyang asawa. Kasi sa Korinto, mga kaibigan at mga kapatid, ang background ng Corinthians, ang mga lalaki lang po ang mga pinag-aaral. Kaya po ang mga babae, kung hindi sila pinag-aaral, doon lang sila sa loob ng kanilang bahay. Kung meron mang silang mga tanong, tanungin nila ang kanilang asawa sa loob ng kanilang tahanan, mga kaibigan. Na nagpapatunay na ang babae po ay nagpapasakop doon sa namumuno sa iglesia at doon sa kanyang asawa, mga kaibigan. At kasi magiging magulo na pagka ang babae ay magsasalita sa loob ng iglesia sa oras ng gawain. No? Parang tinuturuan niya yung kanyang asawa, dapat ganito ang gawin ninyo, dapat ganyan ang gawin ninyo. So parang hindi siya kontento doon sa pamamahala sa loob ng iglesia. Pero ang point nito, mga kaibigan, ang panahon na ito po ay panahon ng pagsasalita ng mga iba't ibang wika. Ang babae, ibig niyang malaman kung ano yung mga bagay na ito, mga kaibigan at mga kapatid. At kung ito ay tatanungin niya, yung mga bagay na ito, kailangan itanong niya ito sa kanilang bahay, mga kaibigan at mga... Ngayon, ang babae ba, mga kaibigan, ay pwedeng pamunuan ang kanyang asawang lalaki? Hindi po pwede. Ngayon, mga kaibigan, tungkayan natin sa iglesia. Ito kasi paborito ng mga pastor. Kaya ang babae raw, pwede maging pastora kung wala raw lalaki na mga ngaral, dapat may babaeng mga ngaral. Kung walang lalaking pastor, kailangan merong babaeng pastor. Pag hindi kaya ng... Ganun ba yun, mga kaibigan at mga kapatid? Porket ba ang lalaki ay walang kakayahang mangaral, ang ilalagay mo na ang babae? Ilalagay mo ang babae sa hindi niya posisyon. Saan mo dadalhin ang miyembro mo? No? Kaya yun ang nagiging problema eh. Ang problema sa ibang mga ngaral, dahil sa pera, pinagkakanunuang katotohanan eh. Yan po ang nagiging problema. No? Di bali na ang babae maging pastora, basta magkaroon lang ng malaking pera. Hindi po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi naman aral ng mga apostol yan eh. Ang babae, lagay yung leader. Painggan nyo, mga kaibigan. Sino ba ang namumuno sa iglesia? Painggan nyo sa aklat ng unang Korinto, sa 11, at ang bersikulo ay 3. Ito po ay tumutukoy sa loob ng iglesia, mga kaibigan. Tatapwa, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Sabi, mga kaibigan, dapat nitong malaman, mga pastor, ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ito ba ay hindi tumutukoy sa iglesia? Mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang iglesia ay binubuo ng lalaki at mga babae. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang iba, binabaliktad nila eh. Ang pangulo ng lalaki, ang babae. Yan ang nagiging problema, mga kaibigan at mga kapatid. At yung pangulo ng Diyos, si Kristo. Hindi po yan. Meron po tayong pattern, mga kaibigan. Nilagay ng Diyos yung magkaayusan na ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Kung pangulo ng babae ang lalaki, sa ibang translation ay nasasakop ng lalaki
ang babae, mga kaibigan. So, tingnan po natin sa 5:23 ng Efeso. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Sa 23. Dito sa Efeso 5:22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sino ang pangulo ng iglesia? Walang iba kundi si Kristo. Sino ang pangulo ng babae? Walang iba kundi ang lalaki. Kaibigan at mga kapatid. Tuloy, natapwad kung paano ang iglesia ay nasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae, pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, na ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang pangulo para ng babae, lalaki. Ang pangulo ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. Kaibigan, ngayon, pwede ba ang babae maging pastora? Kasi sabi nila, wala namang available na lalaki. Yung babae na lang gawin natin pastora. Yan ba, mga kaibigan, di ba kayo lalabag sa banal na kasulatan yan? Na ang babae ay magiging leader sa loob ng iglesia. Ginawa ninyong pastor o kaya ginawa ninyong pastora. Inilagay nyo ang babae doon sa hindi niya kalagayan. Yan po ang mahirap. Ngayon, sa pagiging pastor, ang nilalagay ba ng Diyos, lalaki o babae? Sumagot po kayo. Babae ba ang nilagay ng Diyos na maging pastor o lalaki? Tingnan nyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ito, lagi nyo itong binabasa Sa 1 Timothy chapter 3, tignan po natin kung babae ba ang nilagay ng Diyos na bilang obispo. Tignan nyo po sa 3:1. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang yanasa. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Pag sinabing isa lamang babae, ano ba ang obispo? Lalaki o babae? Dapat nga ang obispo ay may isa lamang asawang babae. Pagka ang obispo, pwede pala lalaki, babae, dapat ganito ang termino ni Pablo. Dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, o kaya lalaki. Kung doble kara pala yung obispo, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero sabi, ang obispo ay isa lamang asawang babae at lalaki. Tingnan po natin, mga kaibigan, ay ganito. Anong kwalifikasyon? Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy. No, pagka nangangailangan yung miyembro mo, dapat welcome, mapagpatuloy. Hindi ito yung mapagpatuloy, hindi po yan. Mapagpatuloy, laging welcome ang mga kapatiran, laging bukas ang iyong tahanan. Mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Yan po problema Hindi maibigin sa lapi, no? Namamahalang mabuti sa kanyang sariling sambahayan. One that ruleth with his own house. Yung salita bang his, babae o lalaki? Dapat her to. No? Hindi to his. So, nalabas na itong katungkulang pagiging obispo, ito po ay panglalaki. Namamahala sa kanyang sariling sambahayan. Sino ba ang namamahala sa kanyang sariling sambahayan? Babae o lalaki? Diba ang ulo ng babae ang lalaki? Di dapat ang lalaki ang mamuno. Kaya sa obispo, isa lamang asawang babae. Ang obispo po lalaki. Hindi po babae. Wala naman kayo mababasang obispa. No? Wala kayong mababasang pastora. Mga kaibigan, no? Wala naman kayong mababasang ganun, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Wala kayong mababasang obispa. Kundi ang nakalagay dito ay obispo o bishop. Yung bishop namamahala sa kanyang sariling sambahayan. Nakalagay yan sa English. His. Pag sinabing his, lalaki po ito.
mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy. Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. So, maliwanag na ang pagiging obispo, ito po ay katungkulang pang lalaki. Hindi po ito pang babae, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Katunayan, yung 12 apostol, lalaki. Wala naman nakalagay na apostola. No? Nakalagay apostol. Wala nakalagay na apostola o kaya babae apostol. At ang 12 tribes, puro po lalaki. Ang 12 tribes, ang kapatid nila si Dina eh. Bakit si Dina na babae na kapatid nila? Hindi sinama doon sa 12 tribes. Lalaki ang ilagay ng Diyos. Yung 70 elders, mga lalaki po yun, mga kaibigan. Tumawag ang mga apostol ng 7 mga manggagawa. Pakinggan nyo ang tinawag nila. Dito po sa aklat ng Gawa. Ito po puro mga lalaki. Kasama po rito si Esteban. Pakinggan nyo sa Gawa sa East. At ang bersikulo po ay 1. Tingnan po natin. Kasi maraming mga pastor ngayon, binabago ang Biblia. No? Maraming pastor ngayon, di baling hindi basta masabi nila kasinungalingan, basta may pera, kahit kasinungalingan, okay na sa kanila yon. Pakinggan nyo mga kaibigan. Ito pong mga apostol na ito, sila po ay naghalal ng 7 mga gawa. Pakinggan nyo sa Gawa sa East at ang bersikulo po ay 3. Magsihanap nga kayo, mga kapatid sa inyo, ng 7 lalaki, hindi hinanap babae, no? 7 lalaki. Ano sabi? Na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu Santo at ng karunungan, at ng ating mailagay sa gawain ito. Anong gawain yon? Tuloy. Tatapwat, magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito. At kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, si Proncoro, si Nicanor, si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas, na taga-Antioquia, na naging Hudyo, at na siya iniharap nila sa mga apostol, at nang sila ay makapanalangin na, ay pinatong ang kanilang mga kamay sa mga yon. Ito pala mga kaibigan, yung 7 mga lalaki na ito, may gagampanin nila sa ministeryo. Sila ay mga puspos ng Espiritu Santo. So, ang mga pinili ng mga apostol, 7 mga lalaki. Hindi naman kasama rito mga babae. Bakit? Kasi ang design ng Panginoon. Kaibigan. Ginawa ng mga pastor na ito, binago ang aral ng Panginoon. Nagkaroon na sila ng mga babaeng pastor. Nagkaroon na sila ng mga babaeng mga ngaral. Tingnan nga natin, kasi sabi nila si Pebe raw eh. Painggan nyo. Tingnan mo interpretasyon nila, mali. Painggan nyo sa Roma. Ay ganito. Sa 16. At ang bersikulo ay 1. Painggan nyo kung paano yun nila nilikot to. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pebe, na aking kapatid na babae, nalingkod sa iglesia na sa Cenchrea, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa narapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo, sapagkat siya naman ay naging katulong ng marami at ng aking sarili man. So si Phoebe, ito pinagmamalaki nila si Phoebe. Si Phoebe ba pastor? Si Phoebe ba ay leader sa iglesia? Ang nakalagay diyan mga kaibigan, lingkod ng iglesia. Hindi naman porket lingkod ka ng iglesia, leader ka na. No? Ano ibig sabihin niya mga kaibigan? Tingnan nyo rito. I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church. So, makikita natin mga kaibigan, si Phoebe pala, sabi rito, tagapaglingkod sa iglesia. Pag sinabing tagapaglingkod, yun ba pastor? Pastor ba yun? Kasama ito ni Pablo? Patuturuin ba ni Pablo si Phoebe? Kasama nga niya si Pablo. Sabi ni Pablo, ang babae ay magsitahimik sa iglesia. Nandiyan naman si Pablo para mangaral eh. Bakit ipapasa niya kay Phoebe yung pangangaral? Nandiyan naman siya.
Ang sabi ni Pablo, pinagkatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod na nasa Sengkria upang tanggapin niyo siya sa Panginoon ayon sa narapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na maging kailangan niya sa inyo sapagkat siya naman ay naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Ito pala, katulong pala ito ni Pablo sa pangangaral No? Anong klaseng lingkod si Pablo? Ay, si Phoebe. Pakinggan nyo. Ito po mga kaibigan, tinatawag po si Phoebe na sokorer, no? Yung sokorer, ang ibig sabihin ay isang taong nagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan sa mga pagkabalisa at kahirapan. Si Phoebe, mga kaibigan, isa po siyang sokorer. No? Kung ano ang kailangan ni Pablo sa loob ng iglesia, nandyan po lagi si Phoebe. Mga kaibigan at mga kapatid, siya po ay katulong sa paglilingkod sa iglesia. Ang babae, pwede siya mag-arrange ng mga upuan. No, habang nagtuturo si Pablo, kung ano mang kailangan ni Pablo, nandyan si Phoebe upang alalayan si Pablo. Pero si Phoebe pa nangaral. Nandiyan naman si Pablo, bakit ipapasa niya ang pangangaral niya kay Phoebe? Kasama niya naman pala si Phoebe sa paglilingkod sa iglesia. Nandiyan naman si Pablo. Bakit ipapasa niya yung kanyang gawain at katungkulan kay Phoebe? Si Phoebe, mga kaibigan, siya po ay tagapaglingkod sa loob ng iglesia. Porkit ba lingkod ng iglesia, pastor na? Yan po ba ibig sabihin nyo, mga kaibigan? Porkit ba servant ng iglesia, pastor na? Yan ang problema, mga kaibigan at mga ating... binibigyan ninyo ng ibang interpretasyon. Si Phoebe, tanong ko sa inyo, si Phoebe ba ay kalibil ba ni Pablo si Phoebe? Si Phoebe ba ay kasing taas ng katungkulan ni Pablo? Si Phoebe ba ay kasing taas ng katungkulan ng mga apostol? Basahin nyo sa akin na si Phoebe, kasing taas ng katungkulan ng mga apostol. Ang nilagay ng Diyos sa apostol, mga kaibigan, ang ilagay ng Panginoon sa loob ng iglesia, mga lalaki sa loob ng iglesia, ang lalaki ang mamumuno sa loob ng iglesia, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Bakit ilalagay mo ang babae doon sa hindi niya gawain, sa hindi niya tungkulin? Saan mo dadalhin ang membro mo? No? Nilalagay niyo ang babae sa hindi nila lalagyanan. Saan ba ang babae? Ang babae ba pwedeng magturo? O tingnan natin kung pwedeng magturo ang babae. Sa Tito Kapitulo 2. At ang bersikulo po ay 3. Sabi rito ay ganito. Gayun din naman, ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi pala bintangin, ni paalipin man sa maraming anak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak at magpakahinahon. Meron palang mga babaeng mga matatanda. Ang mga babaeng matatanda sa loob ng iglesia, tuturuan po nila yung mga babaeng may mga anak, mga babae na mas bata sa kanila na umibig sa kanilang mga asawa at umibig sa kanilang mga anak. Pwedeng magturo ang babae doon sa kanilang kapwa babae para maturuan nila yung mga babae na mas bata sa kanila na umibig sa kanilang mga asawa at sila ay umibig sa kanilang mga anak. Pero kung magtuturo siya sa iglesia, sa asawa mo nga, bawal ka magturo Isang lalaki pa lang yon. Isang lalaki pa lang ang asawa mo. Sa asawa mo nga, bawal ka na magturo Sa loob pa kaya ng iglesia, nandoon yung maraming lalaki, nandoon pa yung pastor, tuturuan mo. Sa asawa mo nga, bawal ka magturo. Sa ibang lalaki pa kaya na hindi mo asawa, tuturuan mo. O paano ngayon yan? Mga kaibigan, mga kapatid, doon pa lang sa asawa mo, bawal na magturo. Lalo na sa loob ng iglesia, maraming mga lalaki doon, kasama ng pastor mo ron. Tinuturuan mo rin. Tapos babae ka, mangangaral ka sa pastor mo. No?
So, kung sa asawa mo nga bawal ka magturo, o kaya sa asawa mo ay kailangan pasaop ka at ikaw ay tumahimik, kung sa asawa mo nga ay dapat gawin mo yan, paano ba kaya sa ibang mga lalaki na hindi mo namang asawa? Tuturuan mo. Ikaw mangangaral sa pulpito, pangangaralan mo sila. Sa asawa mo nga, bawal ka nga magturo. Hindi mo nga pwede turuan ng yung asawang lalaki. Tapos tuturuan mo pa yung hindi mo asawa. At pati pastor, tuturuan mo pa. Inaangkin mo ngayon ang karapatan, otoridad ng isang mangangaral o kaya pastor. No? Kaya tingnan lang natin, buksan lang natin, isipan natin. Kung sa asawa nga natin, hindi tayo pwedeng mamuno, hindi natin pwedeng nakawin ang otoridad nila, how much more sa loob ng iglesia, maraming mga lalaki doon. Kasama ng pastor mo, tuturuan mo. Di ba, parang lumalabas yung pastor mo, payag naman yung pastor, naturuan siya ng kanyang miyembrong babae. Hindi pa natin napansin na sinabi ni Pablo na ang babae, pasakop siya sa kanyang asawa, at siya ay manahimik, at hindi ko pinapahintulutan na ang babae na magsalita sa loob ng iglesia, kundi siya ay tumahimik. Kung meron siyang katanungan, itanong niya sa kanyang asawa pagdating sa bahay, sapagkat mahalay sa isang babae ang magsalita sa loob ng iglesia. Katunayan na ang babae, nagpapasakop siya sa loob ng iglesia. At pag uwi niya sa bahay, nagpapasakop din siya sa kanyang asawa. Kaya pag meron siyang tanong sa kanyang asawa, tungkol sa mga bagay na nakikita niya sa iglesia, doon niya itanong sa loob ng bahay. Hindi niya pwedeng angkinin ang otoridad ng kanyang asawa. Ngayon, kung hindi mo nga pwede angkinin ang otoridad ng iyong asawang lalaki, yung otoridad pa kaya ng pastor agawin mo? Sa asawa mo nga lalaki, bawal Sa pastor pa kaya na inilagay sa iyo? No? Nagiging problema Sa asawa mo nga, hindi ka pwede magturo. Hindi mo, ang asawa mo, kailangan pasakop ka sa kanya. Tapos yung pastor, papasakop sa iyo pag nagtuturo ka sa harapan ng pulpito. Praise the Lord pa, nag-i-amen pa. So, baliktad ang nangyari, mga kaibigan at mga kapatid. Kung sa asawa ng babae ay hindi siya pwedeng magturo sa kanyang asawang lalaki, how much more, paano ka makakapagturo sa loob ng iglesia? Ang iglesia ay binubuo ng lalaki at mga babae, kasama na roon pastor mo, tinuturuan mo. Payag naman si pastor ang turuan. Nagiging problema. Yun po ay pag-agaw at pag-angkin ng otoridad ng isang lalaki, mga kaibigan at mga kapatid. So yan po ay hindi napapansin ng ibang mga pastor. Yan po nagiging problema, no? Dito mga kaibigan, kahit patayin niyo ko, okay lang sa akin, masabi ko lang totoo. Magalit na kailangan sa akin. No? Magalit na kailangan sa akin, sasabihin ko totoo, hindi niyo ako mapipigilan. Kasi nga mga kaibigan, ito kasing programa natin, lahat ito bukas to Kahit anong mga bagay na issue, mga kaibigan, mga kapatid. Kailangan talakayin natin. Kasi sabi ng Panginoon, humiyaw ka, huwag kang magpigil. No? So, ano nangyayari kasi yung mga pastor, takot sila mangaral. Yan po nangyayari, mga kaibigan. Kasi kung mapatayin man ako, wala naman kayo mapapala sa akin, di man ako mayaman So, kaya, yan po ang katunayan, mga kaibigan. Bakit lalagay mo leader yung babae? Ang nilagay ng Panginoon na lalaki, na leader, ay walang iba kundi ang lalaki. Katunayan, ang Panginoong Kristo nga lalaki. Diba? Kung lalaki ang Panginoon, ano ba tawag sa ating Panginoong Kristo? Pakinggan nyo, mga kaibigan sa ating mga kapatid. Ano bang tawag sa ating Panginoong Kristo? Lalaki ang Panginoong Kristo Ano ang sabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid? Ito po, sa unang Pedro 2.25, ito ang payag ng Biblia. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Si Kristo pala, siya pala ay pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Lumalabas, ang obispo at pastor, lalaki. Mga kaibigan, at nilagay ng Diyos, puro lalaki, sabi sa Bible, hindi mauubusan ng mga lalaki na uupo sa luklukan ni David. Hindi nga mauubusan
Mga kaibigan. Eh, ngayon sabihin nila, ubus na. Ubus na mga lalaki. Eh, kung ang lalaki hindi marunong mangaral, dapat maglalagay tayo ng pastora. Eh, diyan ba sa panahon na yan, di ba kayo makapag-prepare? Di ba mga pastor kayo? Yung mga worker ninyo, turuan ninyo. Ito ang dapat natin gawin. Dahil walang babae. Hindi pwede babae. Kailangan kayong mga lalaki. Mag-aral kayo ng Biblia. Kasi magkakaroon tayo ng maraming gawain. Sapagkat ang lalaki siyang dapat mamuno sa loob ng iglesia. Yun ba, hindi ka nakahanda sa ganung pangyayari? Kasi may mangyayari mga kaibigan, ang iglesia, lalago ito eh. Kailangan mag-training tayo ng mga lalaki na gusto maging pastor. Doon ba, hindi pa tayo nakahanda? No? Kaya, ang ilalagay natin, hindi mauubusan yung mga lalaki. Mauubos talaga ang lalaki pag ayaw yung turuan ng mga lalaki. Kaya ang mga lalaki, mga kaibigan, ito talaga, pagka bawa tayo pastor, yung mga gustong mag-aral ng Biblia at maging pastor balang araw, turuan po natin sila, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. No? Kapagkat ang nilagay ng Diyos ay mga lalaki sa loob ng iglesia. Pagka nilagay mo ang babae, ano mangyayari? 3:12 ng Isaias. Pakinggan niyo mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Pakinggan niyo po. Ito po ang sabi. Ito ayaw nila ito basahin. 3:12. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimigati sa kanila. At mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, isang nagsisipat nubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kita nyo si Akab, sunuran siya kay Jezebel. No? Lahat ng utos ni Jezebel, ginagawa niya. Kaya bumagsak si Akab eh. Ano nangyari kay Samson? Diba? Si Samson isang hukom. Pero nadaya siya ni Delilah. Si Adan, mga kaibigan, dahil yung tinanggap niya, ibinigay sa kanya ni Eva, nahulog din sa pagkakasala si Eva. Pero hindi naman namin pinokondem yung mga babae, mga kaibigan, mga kapatid. Baka sabihin ninyo, ang sama ko naman sa mga babae. Hindi po mga kaibigan. Nilalagay ko lang ang babae doon sa tamang posisyon. Mga kaibigan, doon natin nilalagay ang mga babae sa posisyon. Bakit? Ang babae, mga kaibigan, ang pangulo ng babae, ang lalaki. Ginawa ng mga pastor, binaligtad, ang pangulo ng lalaki, babae na. Huwag po natin baguhin ng Biblia. No? Ibalik natin sa original. Ang pangulo ng babae, lalaki. Kasi ginagawa ng mga pastor, binabaligtad. Balik tayo doon sa original. Mga kaibigan sa ating mga kapatid. Kaya, pagka ang babae naging pastor, ginawa niyo yung pastor, ang babae, ginawa niyo namuno sa loob ng iglesia, pananagutan niyo sa Panginoon. Bakit? Nilagay niyo ang babae doon sa hindi niya posisyon sa iglesia. Sabi nila, pantay-pantay naman ang babae sa kalalaki Galatia 3:27, tingnan natin. Saan ba pantay-pantay? Yung mga babae at lalaki, kaya pwede na naman babae pastor, ang lalaki pwede rin pastor kasi pantay-pantay naman daw. 3:20 sa Galatia 3:27. Tingnan nyo, mga kaibigan. Sapagkat ang lahat sa inyo binautismuhan kay Kristo ay binihi si Kristo. Ito yon. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, wala mang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ito yun mga kaibigan. Sabi diyan, kung kayo kay Kristo, kayo binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako, wala lang magiging Hudyo o Grego man, wala nang magiging alipin o malaya man, wala nang magiging babae o lalaki man. Kundi kayo iisa kay Kristo Jesus. Kaya ang babae raw, pwede na maging pastora. Kasi iisa naman kay Kristo Jesus. Yung ba mga kaibigan, ang tutukoy sa 26, tignan nyo. Ay ganito, sa 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat sa inyo ibinautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Sabi diyan, kayong lahat ay mga anak ng Diyos.
babae ka man, lalaki ka man, Hudyo ka man, Grego ka man, alipin ka man, Malaya ka man, sabi ni Pablo, kayong lahat mga anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. Yun ang tinutukoy doon. Babae ka man, Hudyo ka man, anak ka ng Diyos. Hindi naman tinutukoy sa posisyon. Bihira naman kayo. Basahin nyo sa taas. Babasahin nyo lang sa 26. Ayun ang context 1. Kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya dahil anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, biniis nyo si Kristo. Hindi na kayo Hudyo, hindi na kayo Grego, hindi na kayo alipin, ni Malaya, ni babae, lalaki man, kayong lahat ay iisa. Bakit kayo iisa kay Kristo? Binhi kayo ni Abraham. Naging anak kayo sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Dahil naging anak ka sa pananampalataya ni Kristo, binhi ka ni Abraham. Doon kayo iisa. Ayan ang sa Biblia. Ayan po, hindi kwento yan. Sila, interpret nila, iba pwede ka na maging pastor. Pasahin mo sa akin sa talata, sa Galatia 3:27. Pwede na maging pastor dyan. Iniiba ninyo naman ang Biblia Ayun ang problema. Binabago ninyo ang nakalagay sa Biblia. Yung context 1 ng Biblia, binabago nyo. Iisa yan sa pagiging anak ng Diyos na sumasampalataya kay Kristo. Iisa yan sa pagiging binhi kay Abraham. Babae ka man, lalaki ka man, Hudyo ka man, Grego ka man, alipin ka man, Malaya ka man, kayo ay iisa kay Kristo. Kay Kristo iisa, bilang anak ng Diyos, bilang binhi ni Abraham, dahil sumampalataya kay Kristo. Walang kinalaman niya pagiging pastor. Amen? So, hindi po tayo galit, no? So, sumayin niyo po ang biyaya, mga kaibigan, at kapayapaan, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa lahat po ng ating viewers, no? Siguro iba galit na. So, relax lang po tayo, mga kaibigan. Sa lahat po ng ating mga viewers, sa ating kapatid na si Father Ron Fernando, no? Official ko tinatanggap ang iyong hamon na debate sa gaganapin natin sa August 17. No, patutunayan niya na yung Ama, ito ang nagkatawang tao. Yan po ay official kung tinatanggap ang iyong hamon sa August 17. Araw po ng Sabado po yan, mga kaibigan. Panoorin niyo po. Dito po gaganapin niya sa ating programang Apostolic Back to the Bible. So pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, sumayin niyo po ang kapayapaan. Maraming salamat po. At muli, babalik po ang Apostolic Back to the Bible is coming on Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos.